Payag ka bang tawagin kong Machiavelli at 2025? So, ayun, hello, ako nga pala si Miguel, isa akong estudyante ng UP Open University. Kasama ko ngayon si Machiavelli, The Prince, at kasama ko rin ang aking king, Hirano. So, pakilala ko muna pala si Machiavelli. Isa siyang diplomat, author at statesman from the 14th century. In other words, everything I wished to be as a former political science student. Charot! Naranasan niya ang mga kaguluhan sa Italy noon at nakaranas din ng pananupil dahil sa napaka-volatile na political situation. Pero sige, dumiretso na tayo sa point. Bakit siya relevant dito? Si Machiavelli ay tinaguriang father of modern political science. Bakit? Alam niyo ba kung bakit kurakot yung mga politiko, yung mga leader natin? At kung bakit ang laki ng billboard ng mga tao ngayong eleksyon? At bakit sila ay nananalo? Hindi lang yon, syempre. Ito ay dahil si Machiavelli ay isa sa mga unang nakakita sa politika bilang hiwalay sa ethics at moralidad. Nakita niya ito sa kung paano umikot ang mundo sa totoong buhay at kung bakit garapal, kurakot, bertugo at mamamatay tao ang mga leader noong panahon niya. Syempre hanggang ngayon, medyo relate pa rin tayo dyan. Kimi! Pero ayun nga, nasaksihan niya kung paano nababuo, nahahawakan, naaagaw yung political power. Bagay na nilagay niya sa librong The Prince, yung pinakita ko sa inyo kanina. Napaka-famous nitong librong ito dahil nandirito niya nilarawan ng mga experiences ng mga namumuno sa isang bansa or estado. Pero make no mistake ha, hindi ito manual sa mga gusto maging presidente. This is not how to be president. Dahil karamihan dito ay red flags na hindi mo dapat gawin kung isa kang prince or namumuno ka sa isang bansa. Ipinaliwanag niya rito kung paano dapat mamuno. Dito niya diniinan ang kahalagahan ng 3Gs. Go, 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 hindi lang yon. How we go with guns, goons, and gold na kailangan para makontrol at ma-maintain mo ang isang state or bansa. Bukod pa rito, need rin ng glory dahil may konsepto siyang tinatawag na virtu na hindi lamang virtu na kabutihan, kundi ang combination sa kaalaman mo sa art of war, statesmanship, habang syempre maayos ang reputation mo. Reputation? Charat. Pero yun nga, may iba ring advice si Machiavelli sa librong ito at sa iba niyang libro tulad sa pagpili sa mga advisor mo bilang pinuno na dapat piliin mo yung mga tapat na tagapagpayo or advisor imbis na piliin mo yung mga taong laging agriculture sa mga sinasabi mo. Kaya ayun nga, sige Machiavelli, kung nandirito ka ngayon, kung naririnig mo ko, how does it feel to be in 2025? Sa tingin mo ba tama yung war on drugs at mga EJKs? Deserve ba ni Duterte na makulong? Deserve ba ni Marcos na singilin sa kanyang mga budget issues? I think medyo same tayo na sasabihin eh. Kasi habang hindi may iwasan yung karahasan, maling-mali siya. Hindi bala ang solusyon, kundi medical ang solusyon. Sa akin galing yun ha. Pero baka nga sabihin mo nga Machiavelli kay Duterte ha. Feeling ko lang ha. Tol, sumobra ka naman yata ng mga pinatay. Bahala ka na dyan sa dahig ha. Anyway, marami talaga ang pinatay ni Rodrigo Duterte. Bukod sa 30,000 na biktima ng war on drugs, nariyan pa rin ang mga pinapatay niyang mga aktivista at kritiko tulad ni Jory Porquia, Zara Alvarez, Dante Miguel, Baby River Lacino, at ang mga pinakulong, hinaras, at mga nawala nung rehimen niya. Dagdag mo pa siguro yung mga pinagsasabi niya about sa kababaihan at tungkol sa Diyos. Baka ikaw Machiavelli, baka bandiri ka na. Respeto naman sa salitang Machiavellian, di ba? Charot lang. Pero Machiavelli, did you also see the unity breakup coming? Ang awayan ng mga Marcos at Duterte. Ang mga mura ni Sara Duterte kay BBM. Kasi gano'n na rin kalala yung backstabbing na nakita mo sa Italian Wars when Venice, Milan, Florence, even the Pope backstabbed one another all at the same time. Pero sa kabila ng lahat ng ito, one thing is for sure. Hindi enough ang Machiavellian para sa lahat ng mga nararanasan. And yung kasabihan mo nga na it is for better to be feared than to be loved if you cannot be both, kailangan linawin na ngayon. Dahil ang takot, natatanggal kapag nagkakaisa ang taong bayan. Bagay na napatunayan na ng mga Pilipino mula noong panahon ng Kastila, Amerikano, Hapon, Marcos Sr. hanggang kay Marcos Jr. at Duterte. Ngayon, kaya kung gaano ka-realistic ang ganang politika ngayon, huwag natin kalilimutan na realistic rin na nasa atin ang kapangyarihan basta sama-sama tayong kikilos para sa ating kinabukasan. Ayan lamang for today.
Thank you sa inyong lahat. Bye-bye and good night.